Ano yung dapat itawag sa makapangyarihan sa lahat. At nakita nyo na noon na ang pangalan ng Diyos na original na kanyang pangalan, yung sinasabi sa Isaiah 63:16. At gusto ko pong basahin muli ang talata. Ganito ang sinasabi. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kinilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Doubtless, thou art our Father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not. Thou, O Lord, art our Father. From everlasting is thy name. Ngayon. Ikaw, Panginoon, ang aming Ama, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Kaya yung pangalang Ama, yun yung salitang Ama sa Biblia, pangalan yon. Sa mga saksi ni Jehovah, at sa ibang mga nagsasabi ng tuturo raw ng Biblia, yun daw po salitang Ama hindi raw yun proper noun. Yun daw ay common noun. Common noun. Ganun ang filosofya nila. At sabi nila, como yun ay common noun, yun daw ay title. Ayon. Hindi ho ganun sa Biblia. Sa Biblia ho, yung salitang Ama, yun ho'y pangalan. It is considered as a noun and a proper noun at that. Yan ay proper noun ng Ama, ng may-ari ng lahat ng bagay. Hindi pwede kasing sabihin common noun yun Pag sinabing common noun, maraming pwedeng gumamit. Wala namang maraming Diyos na Ama. Iisa lang naman yung Amang Diyos Kaya, kung dadaan mo sa grammar, mali. Dahil, you cannot say that the word Father attributed to the Almighty God is a common noun because there are no common other beings that can use that name. It is only the Creator of heaven and earth that is suitable to be called Father. Kaya sabi ni Kristo doon sa Mateo 23:9, pakinggan niyo ang nakasulat. At huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama. Sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Yung dapat na tawaging Ama, isa lang Huwag niyong tatawaging Ama ang sinumang tao sa lupa. Pagdating po sa pananampalataya, bawal ni Jesus na yung salitang Ama itawag natin sa kanino mang tao sa lupa. Pagdating sa faith o pananampalataya. Sabi niya, iisa lang ang inyong Ama na dapat niyong tawaging Ama sa makatibagay siya na nasa langit. Kaya ang sabi niya doon sa 6:9, magsidalangin nga kayo. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ayon. Kaya ang idadalangin nyo, kung bawal itawag yung Ama sa iba pang mga tao sa lupa, sabi ni Kristo, dumalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Alin yung pangalan na sasambahin? Yung Ama. Kaya nga yun ang ipinagamit niya. Ganito kayo manalangin, Ama namin. Pray unto this manner. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. What name? The name which is an everlasting name of the Creator. At ang sabi sa Biblia, yun po yung salitang Ama. Yan ho, more or less ang ating napag-aralan nung nakaraan. Tungkol sa ating paksang Diyos. Alam nyo, pag sinasabi kasi yung salitang Diyos, ano ho? Isang bagay na complicated yung salitang Diyos komplikado. Ang ibig ko pong sabihin komplikado yon, it is not as simple as hearing the word God. Para bang pag narinig mo yung salitang Diyos, may kanya-kanyang konsepto ang tao dun sa salitang God Pero sa Biblia po, may tinatawag na Godhead o pagka-Diyos. Yung salitang Godhead o pagka-Diyos is a very complicated thing in the Bible, which needs a deeper understanding aided by the words of God in the Bible. Kasi sa tao, tayo naman, pwede naman tayong makaunawa ng wala sa Biblia Meron naman tayong sariling pangunawa Pero, we must always be guided by the scriptures para ang ating pangunawa huwag maligaw.
Mga malbababaw na bagay, pwede sabihin ng tao na, sino ba ang gumawa sa'yo? Mababaw ang sagot, tatay ko't nanay ko. Di ba ganon? Tanungin mo yung mga nakakaintindi. Kaya nga yung mga may asawa, pagka masyado ng marami, ang anak hirap naman sa inyo, wala kayong ginawa, kundi gumawa ng bata Sino gumawa sa bata? Sa mababaw na sagot, tama yun, ang gumawa sa bata, yung mag-asawa na nagtalik. Pero sa malalim na sagot, hindi ho totoong mag-asawang gumawa. Dahil merong mag-asawa gawa ng gawa, hindi makagawa. Payag kayo. Meron 11 taon at sumayaw pa kay San Roque, hindi makagawa Hindi ba? Ganon. Kaya, pwede tayo na mag-usap-usap by our shallow knowledge of the truth. Pwede tayo mag-usap-usap, makakaraos tayo kahit 5 araw Tayo-tayo lang, hindi natin isasali Biblia. Pero, we must always be guided by the Spirit of God, His words in the Bible, kasi merong mga dating ng usapan, mga kababayan, na magtatalo tayo Hindi pwede hindi tayo magtatalo Gaya halimbawa nung katalo kong minsan. Sino ba kako, tatay mo? Yan ika. Tiyak mo ba siya tatay mo? Kayo. Meron ngang magulang Ina, hindi niya tiyak kung sino tatay nung anak niya. Hindi ko ikamalan kung sino nakapuro sa akin sabi. Yung pala, siya pala hindi comfort room, comfort woman. Ayun. Ibig sabihin, siya po asawa ng madla. Ang tawag dun prostitute. Di ba? Nabuntis. Hindi niya malaan kung kaninong anak sino tatay nung anak niya. Marami sila Di isang bagay na yun. No? Kung dadaanin mo sa strict, yung pang sabihin nating, meticulously speaking, paano mong natiyak na yun ang tatay mo? Kung yung nanay mo, hindi niya natitiyak sa dain nila Di ba? Pero one thing is very sure, hindi tayo magtatalo ron. Talagang yan ang nanay mo dahil sa kanya ka lumabas Tama po o hindi? Kitang-kita lumabas yung ulo mo dyan Kaya wala nang pag-uusap siya nanay mo. And it can be traced scientifically through the placenta. Alam niyo ba sa pamamagitan ng placenta ng bata, imamatch yun doon sa babae. Kahit hindi alam yung ina mo, naligaw ka sa ospital, halimbawa, naligaw. Pag mamatchin lang yung placenta at saka yung babae, kung merong gagawin test, matetrace kung kaninong anak yon. Ayun. Yun, hindi na po pagtatalunan yon. Pero pagdating doon sa issue na kung sino ama, pwedeng pagtalunan yon. Di ba? Unless na sigurado kang yung asawa mo'y tapat. Kung minsan meron nga doubts na, hindi naman ako maitim, kapatid. Ba't yung anak ko'y maitim nung lumabas? Kaya parang hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, kapatid. Ako ika'y maputi, ang lahi ko'y maputi. Bakit yung asawa ko'y maputi? Ba't maitim ang anak na lumabas? Hindi, may duda, no? Yan, mga points of controversy yan. Ano po ang ibig kong sabihin? Ba't tayo napunta rito? Sa Biblia po, kaya natin ito kailangan, may mga puntong hindi tayo magkakasundo At ang re-resolve o lulutas ng lahat ng hindi natin pagkakasunduan, itong Biblia. Sapagkat naririto ang authority, ang salita ng Diyos. Siya ang may likha ng buhay, alam niya ang lahat ng bagay sa ating buhay, mga kababayan, at kung ang pag-uusap yung ating physical being, alam din ng Diyos siya ang ating physical being. Kaya po, ang masasabi ko, dito tayo nagbabatay. Ganon din naman sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa pangalan ng Diyos at doon sa tinatawag na Diyos. Iwan muna po natin yung sinasabing pangalan ng Diyos. Nakita na natin ang kanyang pangalan, Let us dig deeper. Yung kanyang being. Yung kanyang kalagayan. Yung kanyang being. Siya
bilang Diyos. Marami ho kasing issue dyan eh. Alam nyo, yung sinasabing Godhead sa Biblia, pakisulat mo lang, Godhead. Yan ho, isinalin sa Biblia ang Tagalog na pagka-Diyos. Sige. Isinalin po yan sa Biblia ang Tagalog na pagka-Diyos. Ibig sabihin, yung kalagayan ng Diyos. Oh, para bang yung salitang pagkatao? Hindi ho ba tayo tao? Eh, ano ba ikang klase pagkatao nun? Ha? Kung minsan, pag sinasabi yung pagkatao, we are seeking a deeper understanding of what that person is. Ha? Kung ano siya sa kanyang pagkatao. Kasi sabi nga ng Tagalog, madaling maging tao, mahirap na magpakatao. Kaya kailangan para pag-aralan mo yung kanyang kabuuan, malaman mo yung kanyang pagkatao. Ang Diyos, na tinatawag nating Diyos, meron tinatawag sa Biblia na pagka-Diyos. Siguro maganda na tuklasin natin yung kanyang being. Iwan muna natin yung issue ukol sa pangalan. Marami ho kasing controversy pa dyan eh. May nagsasabing ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. May nagsasabing Yahweh. May nagsasabing Yahu. Yahu. Totoo po yun. Baka akala nyo biro. Totoo yun. Merong kongregasyon sa Amerika na ang paniwala nila, ang pangalan ng Diyos, Yahu. Hindi Yahweh, hindi Jehovah, kundi Yahu. At yun daw ang pinaka-latest na natuklasan tamang pronunsasyon sa pangalan ng Diyos, Yahu. Para bang yung pronunsasyon ng lasing na nakainom ng 4 na ganon. Ngayon, yan ho, maraming controversy dyan, kaya iwan muna natin yan. Kailangan, umpisahan muna natin mga fundamentals para natin, bago natin puntahan yung mga collegiate na pag-aaral ukol sa pangalan ng Diyos. Iwan po natin yung pangalan, puntahan natin yung kanyang being. Alam nyo, pag sinasabi na yung salitang Godhead o pagka-Diyos, medyo komplikado na po yan eh. Alam nyo po kung bakit komplikado. Kasi, yung ginagamitan ng pagka-Diyos, hindi iisa kasi. Hindi po iisang being sa Biblia ang mababasang ginagamitan ng salitang Godhead o pagka-Diyos. Babasahin ko po ang isa. Sa 17 ng Gawa ng mga Apostol, versikulo 27. Upang kanilang hanapin ang Diyos. 28. Sa Kanya, tayo'y nangabubuhay. Ayon. Upang kanilang hanapin ang Diyos. Ba't natin kailangan hanapin ng Diyos? Sapagkat sa Kanya, sa Diyos, tayo'y nabubuhay. Tuloy. At nagsisikilos. At tayo'y nagsisikilos. At mayroon tayong pagkatao. Ayon. Sa Diyos, tayo'y nabubuhay. Sa Kanya tayo kumikilos. At sa Kanya, dahil sa Kanya, meron tayong pagkatao. Ngayon, ano ang sabi ng Biblia? Tuloy ho natin sa ibaba. Nagaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Oo. Yamang tayo'y lahi ng Diyos. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayan. Meron dito sa mga talatang binasa, may nababasa ho tayong dalawang salitang pagka. Sa Diyos, tayo ang wika'y nagsisikilos, tayo nabubuhay, at mayroon tayong pagkatao. Dahil dito, hindi naman natin nararapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng kahoy, pilak, ginto, na inukit ng kabihasnan at ng katalinuhan ng tao. Tingnan niyo, babasahin ko sa English, ano? For as much then as we are the offsprings of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. Ayon. Ginagamit yung salitang Godhead o pagka-Diyos.
kung tayo ikay sa Diyos, inasmuch as we are offsprings of God, we must not think that the Godhead is like gold, silver, brass, graven by the device of man. Ang pagka-Diyos, wag nating iisipin na gaya ng ginto, pila, kahoy, bato, na inukit ng katalinuhan ng tao. Wag po kayong magagalit, ano ho? Merong dumidiyos kay Buddha. Yung tinatawag na si Gautama Buddha, the sage of Sakya. Originally, si Buddha po hindi Diyos eh. Hindi siya dinidiyos ng mga Budista. He is called as the enlightened one. Yung kahulugan ng salitang Buddha ay naliwanagan. He is considered as naliwanagan or enlightened. Hindi ho siya ang Diyos. Pero on the process, ginawa siyang Diyos nung iba sa kanyang mga followers o believers. Si Buddha. Kaya, ano po ba si Buddha? Huwag natin ikang isipin ang pagka-Diyos gaya ng pilak, ginto. Ngayon ang kanilang sinasambang Diyos yung mismong pilak na Buddha, yung gintong Buddha. Ha? Ipinagtatayo ng templo yan, pinagpapatirapaan yan, inaalayan niya ng mga kandila, ng mga bulaklak, etc., etc. If you have gone to a Buddhist temple, makikita nyo lahat ng uri ng venerasyon at ng pagsamba sa Buddha. Nakakita na po ako Ngayon, on the other hand, dito sa ating bansa, meron din ganun. Hindi nga lang si Buddha, pero mas grabe ho rin sa atin. Mas marami. Payag ho kayo. Dito, mas marami ho. Buti nga sa mga Budista, isa lang, si Buddha lang. Dito sa atin, hindi. May Fernando, may Agustin, may Pedro, Juan. Sama pa yata si Juan Carlos de Borbon Marami. San Francisco de Assisi, marami. Ngayon, hindi tayo dapat mag-isip na ang pagka-Diyos, yung kanyang kapangyarihan with all His powers, qualities, hindi nararapat isipin natin, sabi ni San Pablo, na ang pagka-Diyos, parang pilak at ginto o kahoy at bato na inukit ng katalinuhan ng tao. Sana wag ho akong makasakit, Hindi ko naman ho sinasadyang saktang kayo Kaya lang nasa Biblia ho kasi nababasa. Sa mga kapatid, binabanggit yung pagka-Diyos, hindi pwedeng ilagay sa pilak, sa ginto, sa bato. Hindi naman masama magkaroon ng ribulto, Hindi naman masama magkaroon ng ribulto ni Rizal sa Luneta. Pero sabi ko, hindi na ilalagay sa ribulto yung kabuuan ng person o ng being. It cannot be exactly represented by the ribulto. Bakit? Unang-una, ribulto hindi pwede magsalita. Walang warmth, walang puso, walang understanding. Kaya paano mo maire-replika yun doon sa ribulto? Hindi pwede. Kaya sabi ho ni San Pablo, huwag nating iisiping ang pagka-Diyos, kagaya ng ginto, pilak, o bato, o kahoy, na nililok, niyari ng katalinuhan ng tao. Therefore, pag sinasabi na yung salitang Godhead o pagka-Diyos, hindi pwedeng bato yun, hindi pwede simento, hindi pwede. Sarado na ho ron para wag na tayong makasakit. Ang Diyos, hindi bato, hindi simento, hindi kahoy, hindi lupa, hindi tanso, hindi chalk, hindi brass, hindi platinum, hindi kung ano-ano. Yung pagka-Diyos. Ngayon, para magkaroon tayo ng ideya tungkol doon sa salitang pagka-Diyos, ginagamit ho yan sa Ama yung salitang pagka-Diyos Pero ginagamit din yan kay Jesus Christ yung salitang pagka-Diyos sa Colosas 2:9. Pakinggan nyo nakasulat. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Nung siya ho'y mahayag sa laman, when Jesus Christ was manifested in the flesh, nagkatawan tao po ang ating Panginoong Hesukristo. Nung siya'y magkatawan tao,
sabi po ni San Pablo sa Colosas 2:9, at gusto ko pong basahin sa English Bible, "For in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily." Sa kanyang katawang tao, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Nandun sa loob. Sabi na Iglesia ni Cristo, tao raw si Cristo. Hindi ho si Cristo tao, ang tao yung katawan. Nagkatawang tao. Pero dun sa loob, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. The fullness of Godhead is present in Him bodily. Ayun ang sabi ni San Pablo. At di naman pwedeng alisin sa Biblia to eh. Nagtataka lang ko doon sa ibang pastor ng Iglesia ni Cristo, no? Walang kabahid-bahid ng pagka-Diyos si Cristo sa kanila. Kahit kapirasong bahid. Si Cristo raw ay pinanglihin tao, ay pinanganak na tao, namatay na tao, binuhay tao, pumanik sa langit, tao pa rin. Kaya kay tanda-tanda na ngayon doon ni Cristo dahil tao pa rin siya ron eh. Yun ang paniwala ng Iglesia ni Cristo. At si Cristo raw babalik na tao pa rin. Kaya kahit kapirasong bahid ng pagka-Diyos, wala si Kristo. Pero dito sa talatang ito, na hindi naman nila pwedeng alisin sa Biblia, in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Sabi sa Biblia, nananahan sa kanyang katawan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. May pagka-Diyos ba si Kristo o wala? Meron, kay liwanag eh. Kaya ho, sa Biblia, ginagamitan ng salitang Godhead o pagka-Diyos, dalawa. Isa ho ang Ama at isa si Kristo. Why? If we are going to understand what the real meaning of Godhead is, gusto ko pong isa-isahin sa inyo sa Biblia. Ano ba talaga kahulugan ng pagka-Diyos, yung Godhead sa Biblia? Ho, pakinggan nyo, sa Henesis 1:26, ganito nakasulat. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sinan ninyo itong nagsasalita, no? Sinabi ng Diyos, let us make man after our own image and likeness. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sino ho ang lalalang sa tao? Ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? Lalangin natin ang tao. Alam niyo yung salita sa Tagalog na lalangin na, sabi ng Diyos lalangin natin ang tao. Doon ho sa Hebrew Bible, doon sa Biblia Hebraica, ang nakasulat, nakatumbas doon salitang Diyos doon ay Elohim. Sinabi ng Elohim. Sinabi ng Elohim. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Alam niyo po, yung Elohim, plural yun eh, plural. It denotes plurality. Isang salita, considered as singular, pero meron siyang plural meaning. Ano po ibig ko sabihin? Parang yung salitang barangay. Yun yung barangay, singular yun di ba? Pero pagka inalam mo kahulugan sa salitang barangay, marami yun. Natatawa nga ako doon sa isang, bakit ka ako, sir? Hindi mo ba alam, barangay ako? Natawa akong palihim. Hindi ko naman inano dahil baka ma-open na. Barangay daw siya. Sir, baka ako barangay tanod. Oo, bakit? Barangay ako. Iba kasi yung barangay sa barangay tanod. May barangay tanod, may kabesa di barangay. Ang barangay, binubuo ng maraming pamilya. Yun ang barangay. Hindi original sense ng barangay. Kaya merong punong barangay, yun ang kabesa di barangay. Kapitan del barangay. Soldados del barangay. Tanod barangay.
Pag sinabi salitang barangay, maraming nakapaloob sa salita. Parang ganito. Pilipinas. O ano ba Pilipinas? Ang kainta ay Pilipinas. Mali. Hindi Pilipinas ang kainta. Ang kainta nasa Pilipinas. Tama po ba o hindi? Ang kainta hindi Pilipinas eh. Ang kainta ay kainta. Ha? Nasa Rizal. At ang Rizal, probinsya ng Luzon. At ang Luzon, island ng Pilipinas. Na, pag sinabi salitang Pilipinas, automatic kasama na ron ang Luzon, Visaya at saka Mindanao. Parang salitang Elohim sa Biblia. Yun yung Elohim, plural yon. Pag sinabing Elohim, kasama na rin yung Ama, kasama na rin yung Anak, kasama na ron ang Espiritu Santo. Pag sinabi yung salitang Elohim. Kaya nga nung gagawa sila ng tao, nag-usap-usap eh. Ano usap? Lalangin natin. Sabi ng mga oneness, si Almeida, oneness yun eh. Si Periol, oneness yun. Yung Ama raw, siya rin ang Anak, siya pa rin ang Espiritu Santo. Siya pala rin, mag-isa lang siya. Sino kinausap niya? Ha? Masama naman niya tayo nag-iisa kay kakausapin mo sarili mo. May ibig sabihin yun. Napaka-imposible man nag-iisa siya, isang-isa lang siya eh. Lalangin natin ang tao, siya rin pala yun. Sana, kung nasa tamang kaisipan ka, ikaw lang mag-isa, lalalangin ko ang tao. Ako lang mag-isa eh. Pero pag sinabi ko, lalangin natin ang tao, may kausap ako. That is the right sense of the sentence and the words used in that sentence. Let us make man after our own image and likeness. Kaya lahat ng mga kasamang article ang tinutukoy, hindi isa eh. Let us after our. Sana kung nag-iisa siya, I will make man after my own image and likeness. Sana ganun eh. Hindi ganun sabi niya eh. Lalangin natin. Natin. Pag sinabi natin, meron siyang kausap ka natin. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ilan ang nag-uusap? Mag-isa lang? Kaya nga ginagamit yung salitang natin at atin eh. Mahigit sa isa yon. Lalangin natin ang tao. Yun ang tinatawag na Godhead sa Biblia. Pag sinabing Godhead o pagka-Diyos, komplikado na yon. Meron na rong Ama, meron na rong Anak, meron na ring Espiritu Santo. Kasama na po yun doon. Pag sinabi yung salitang Elohim, plural yun eh. Yun ang singular noon, yung salitang Eloah. Ang ginamit sa Biblia, Elohim, plural. Denoting a singular but plural noun. Considered singular noun, but it means plurality. At yun po ay tumutukoy sa Godhead. Na, pag sinabing Pilipinas, automatically mula Luzon hanggang Mindanao, hanggang Sulu, kasama na. It encompasses all the islands of this archipelago, extending from the north to the south, from east to west, in all the territories na masasabi nating within the limits of our territories, from our shores, according to international law, 200 miles. Ang layo. Atin pa rin yun, pati karagatan. Nga, pag sinabing Pilipinas, kasama na Luzon, Visaya, Mindanao. Pag sinabing Elohim sa Biblia, na itinranslate sa Tagalog na Diyos, itinranslate naman sa Kastila, sa Kastila na Diyos, at itinranslate sa English na God, sa Latina itinranslate na Dio, itinranslate sa Chinese na Te, itinranslate naman sa German na Gott, iisa po ibig sabihin nun. It came from the Biblia Hebraica word Elohim, which means plurality. Merong mga sangkap na nakapasok doon. Kaya pag sinabi na yung salitang Elohim, dapat mo nang isiping nandun ang Ama, nandun ang Anak, nandun ang Espiritu Santo.
Kaya nga tama naman ang pagkakalagay sa Biblia. Sabi ng Diyos, lalangin natin. O de yung lalalangay merong kausap. Sino kausap? Sabi ng Iglesia ni Cristo, ang kausap daw ng Diyos, mga kerubin. Mali. Bakit mali? Hindi ako lang aatake, ha? Hindi raw si Cristo, dahil si Cristo raw tao. Ang tanong, totoo ba na yung kausap, lalalang din o hindi? Lalalang din, manlalalang din yung kausap. Sabi ng Diyos lalangin natin. O edi kasama siya sa paglalang, yung kausap niya, saka siya magkasamang lalalang. Yung bang kerubin kasamang lalalang o nilalang din? Nilalang din yung kerubin Kaya paltos naman yung paliwanag ni Mr. Reverend na... di ba? Paltos yun. Dito sa Biblia yun. Lalangin natin di kasama yung nagsasalita, manlalalang. Yung kausap, manlalalang. At higit sa lahat, ang dapat mapansin na nagbabasa, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Makatwid yung nagsasalita at yung kausap, magkawangis at magkalarawan. Amen? Pareho ng kategorya. Tanungin natin sa Biblia, sino ba yung kawangis nung manlalalang na Diyos? Sino yung kawangis niya na siyang kausap niya? Pakinggan nyo sa Hebreo 1:3. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Ayon, si Kristo pala yun Siya, si Kristo ang tinutukoy, ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at ang tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. May patotoo ba tayo na si Kristo nga yung kalarawan ng Diyos na kausap niya? 1:15 ng Kolosas. Basa. Na siyang ang larawan ng Diyos na di nakikita. Tayo nyo, si Kristo, larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya kung pag-uusapan Biblia, walang filosofya, walang panluloko sa kapwa. Straight from the Bible, direct from the pages of the Holy Writ, ang dapat maintindihan na nagbabasa ng Biblia. Yung salitang lalangin natin, may kausap yung lalalang at yung kausap niya, kasama niyang lalalang. At yung kausap niya, kamukha niya at kalarawan niya at kawangis niya. At ang sabi sa ulat ng Biblia, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Siya ang kawangis ng Diyos. Kaya po sa Biblia, pag pinag-usapan na yan Diyos, complicated na. May lilitaw ng Ama, may lilitaw ng Anak, may lilitaw ng Espiritu Santo. Yan hubang tatlo na yan, talagang noong pang-umpisa, magkakasama na ito. Pakinggan nyo sa Henesis 1, versikulo 1 hanggang 3. Ganito ating mababasa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Ilan na ho ang nakita natin dito? Ilan na ho nakita natin? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa, walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos sumasaibabaw ng tubig. Ilan na hong person ang nakikita natin dito? 2 na. Di ba? Nang pasimula, nilalang ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang Espiritu ng Diyos, yung Diyos may Espiritu. Yung Espiritu niya, nasa ibabaw ng tubig. Ilan na ho? 2 na. Nandun na yung Espiritu, nandun na yung Ama. Di ba? Sino pa ang kasama niya ron? Nung lumala lang siya. Pakinggan nyo sa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Napapansin nyo ito, mga supernatural things na ito. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? May makakagawa ba nun na tao? Wala Sasampa ka sa langit at bababa ka? Walang makakagawang tao nun.
Hindi mo kayang abutin ng langit. Yun lang Jupiter, hanggang ngayon, hindi pa natin naaabot eh. Yung Pluto, baka hindi na maabot ng sangkatauhan yun eh. Tao makarating sa Pluto. Ang pinakamalayong narating ng tao, buwan. Gano'ng kalapit ang buwan? Ang lapit ng buwan. It is only 250,000 miles, 250,000 miles away ang buwan. Yung ating araw lang, napakalayo nun eh. Mararating ba natin yon? Eh, yung langit pa marating mo, hindi mo magagawa yun. Eh, sabi ng Biblia, sino ikang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Kaya ba ng tao yung hangin, pisanin mo sa dakot mo? Hindi. Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino pwedeng gawing yung tubig gawing panali? Kaya ba ng tao yan? Ang tubig, papanali niya? Hindi. Ito'y gawang makapangyarihan. Tapos, sino pa? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Sino ang nagtatag ng mga wakas ng lupa? Sino ang nagpundar niyan lupa? Gumawa niyan. Ano ngayon tuloy? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Kita nyo, yung palang nagtatag ng mga wakas ng lupa, mag-ama. Ha? Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak kung nalalaman nyo? Sabi ng Biblia. Kaya yung gumawa ng lahat ng bagay, mag-ama yun eh. Ama at anak. Kasama ang banal na Espiritu. Ano ang ginagawa ng Espiritu nung gumagawa ang Diyos ng mga bagay? Ano ang papel ng Espiritu Santo? Sa 104:30 ng mga awit. Pakinggan nyo nakasulat. Iyong sinusugo ang iyong espiritu. Sila'y nangalalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. Ayan. Itong balat itong lupa may balat ito eh. Naniniwala ho kayo ang lupa may balat? The surface of the earth, meron ho yan eh. Ngayon, yung balat ng lupa na yan, ang Espiritu Santo may kagagawan para yan ay magkaroon ng variation. Kaya tinanin nyo, hindi lahat ng lupa kapatagan. Merong hili, merong mga bulubundukin. Meron namang mataas na bundok, kagaya ng Mount Everest at saka ng Mount Apo sa Pilipinas. Tanyo? Kaya, meron namang malalalim na lugar, yung tinatawag na Philippine Deep, yung Marianas Trench na yan, sinasabing pinakamalalim na lugar sa mundo. Yan ay gawa ng Espiritu Santo. Siya ang gumawa ng mga forma-forma ng lupa. Siya humukay ng mga ilog, papunta sa dagat, siya ang pumorma sa mga plateau, sa mga hills, sa mga mountains, ang pumorma dyan ng Espiritu Santo. Ngayon, yun namang anak, anong ginagawa ng anak nung gumagawa ang ama ng lahat ng bagay? Pakinggan nyo sa Kawikaan 8:22, ganito ating mababasa. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salansangin ng tubig ang kanyang utos, ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. Kita nyo, magkasama yung mag-ama eh. Ng kanyang iayos ang patibayan ng lupa, nasa siping niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. Biro mo, assistant siya ng Diyos. Nagtataka lang ko sa Iglesia ni Cristo, no? Tao raw si Cristo.
nag-umpisa raw si Kristo sa tiyan ni Maria. Wala pa nga langit, nandun na yun eh. Pero mo naman taong matanda pa sa langit. Ikaw naman. Nang itatag niya langit, nandun ako. Pero mo yun. Bago ang bundok, nalabas na ako. Bago ang mga burol. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Saan ang galing ang tao? Sa alabok. Eh wala pang alabok, nandun na siya. Paano naging tao yun? Kayo naman, ang tigas ng ulo ng ibang ministro, no? Saan galing ang tao? Sa alabok. Eh ito'y wala pang alabok, nandun na eh. Ikaw naman. Ako'y nailabas ng wala pang kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig, ng kanyang itatagang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang pagtibay ng langit sa itaas, nasa siping niya ako, gaya ng matalinong manggagawa. Oh? Gaya ng matalinong laborer. Kasama si Kristong gumawa eh. Nakita nyo na? Kaya tama usap eh. Lalangin natin ang tao. Bakit? Eh sa lahat ng ginawa, magkatulong sila eh. Di yata naman pag tao nalalalangin, puwera na si Kristo. Hindi. Magkatulong sila sa lahat ng bagay nung nilalalang eh. Kaya nung dadating na yung huling-huling, alam nyo ba mga kababayan, ang huling-huling nilalang tao? Alam nyo ba yon? Ayon ho sa ulat ng Biblia, ang mga hayop, mga ibon, mga isda, nilalang sa ika-6 na araw ng paglalang. Pero ang pinakahuli, tao. Pagkatapos lalangin lahat, saka nilalang ang tao. Eh kasi nga naman, tama nga naman ang Diyos no? Halimbawa, uunahin niya tao, wala pang makakain. Di magugutom yun. Biro mo kung kakain ng mangga si Adan, inuna siyang nilalang. 9 na taon bago mamunga yung mangga. Biro mo 9 na taon nakapalong baba si Abadan doon. Walang malalamon. Hindi. Kaya inuna muna lahat yun. Parang yung bata. Di ba yung bata bago ipanganak? Bago panganak yung bata. Bawa, malapit na kabuanan. Mga 8 buwan na yung tiyan ng nanay. Naninigas na yung dibdib ng ina. Matigas na suso. Bakit matigas? Nahanda na ng Diyos yung gatas doon. Kaya pag uhanong sanggol galing sa sinapupunan mamaya-mayang konti, lalabas na, gigipik na yung gatas ng ina. Gigibik yun. Sa ayaw mo't sa gusto, gigibik yan. Ang tawag doon sa gigibik, gigibik nga. Di ba? Na ang ibig sabihin ng gigibik, talagang ayaw mo't gusto, merong lalabas na gatas. Ayun. At yung unang-unang lalabas na gatas, pakain nyo sa anak nyo yun. Yung iba, inaalis yun. Bunga ng kawalang mala yun. Yung unang lalabas, kailangan masuso ng bata yun. May colostrum yun, may antibodies, panlaban sa sakit, pampatibay sa resistensya ng bata. Yung unang-unang lalabas na gatas doon. Kita nyo, di inihanda muna ng Diyos yung gatas bago pinalabas yung bata. Kasi kung mauuna yung bata, saka palang magtitimpla ng gatas, magugutom yun. Kaya timplado na muna bago ilabas yung bata. Di ba? Kaya lalang baby. Tanyo, ganun ang Diyos. Bago niya nilikha ang tao, inuna niya muna gawin lahat ng bagay. At nung ginagawa niya lahat ng bagay, kasama niya ang kanyang anak. Kaya sabi sa Biblia, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang pangalan niya at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Kaya po, pagdating sa salitang Diyos, meron kayong dapat i-consider. Hindi ang Diyos isang-isa lang, no? May Godhead na tinatawag, may pagka-Diyos. Kasama puron si Kristo, kasama ang Espiritu Santo. Magkakasamang gumawa ng lahat ng bagay, magkakasama silang lumikha sa tao. Yan ang dapat natin maintindihan. Ngayon, maraming kontrobersya dyan. Merong hindi naniniwala. Sabi nga nung mga oneness, ama lang ama lang. Wala. Yung ama, yun din ang anak. At yung anak, yun din daw ang Espiritu Santo. Yan ang sabi ni... Ano kapangalan ng ama? Jesus. Ano kapangalan ng anak? Jesus.
Ano yung kapangalan ng Espiritu Santo? Jesus. Eh, nanonood ako mag-isa. Napatawa ako. Sabi ko, Jesus Mariosep ka. Sa paniniwala mo na. Siya pa rin yung Ama, siya pa rin yung Anak, siya pa rin yung Espiritu Santo. Sino kausap niya? Maliban na lang yung Diyos mo nasisiraan ng bait. Bino mo siyang mag-isa, kakausapin niya sarili niya, lalangin natin ng tao. Siya rin yun. Siya rin yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo. Tapos sabi niya, nung bumaba siya rin sa lupa, ako'y naparito, hindi sa aking sariling kalooban, kundi sa kalooban nung nagsugo sa akin. Sabi ni Jesus Christ, ano? Eh kung siya rin yun, hindi ako naparito sa sarili kong kalooban. Teka nga, ako rin pala yun ah. Masisira lahat ng lohika sa Biblia dyan, sa oneness na yan. Pero naniniwala, oneness eh. Sira na ang Biblia. Eh naparito ako, hindi sa sarili kong kalooban, kundi sa kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Eh siya rin pala yun. Ba't niya sasabihin pa yun? Tandaan nyo, meron hong nag-uusap sa paglalang. Hindi iisa, kundi may kasamahan. Nag-uusap ng lalalang. Yan ang ating pag-aaralan. Bakit may usapan? Mari tanong, ba't nag-uusap pa? Alam niyo ba ang Diyos kung gumawa may plano? Alam niyo po ba yon? Ang Diyos di basta gawa lang ng gawa. May plano yan. Ganyan ang Diyos kung gumawa. Inyo lahat ng bagay, even though how complicated and intricate the life about us, pero nasa plano yan eh. Isipin nyo, bakit may daga? Isip kayo, ba't may daga? Yung iba galit sa daga. Yung iba galit sa ipis. Dirin-diri siya. Ay, ipis! Ah. Akala nyo ba yung ipis kumakain ng bulok? Hindi kumakain ng bulok yun. Pero mabaho talaga ipis. At masama ang lasa ng ipis kung nakatikim na kayo. Pero maitatanong mo, bakit may ipis? Ba't may ipis? Ha? Ba't may lamok? Ako po, matagal ko nang tinanong yun sa sarili ko eh. Kasi, I'm curious about everything around me. Bakit? Meron damo. May damo pagkalalaki. Ang tataas, yung talahib. Ba? Hindi lang pala yun ang pinakamataas na damo. Meron pa pala mas mataas doon. Yung kawayan. Alam nyo pala sa siyensya, yung kawayan, damo rin. Sino sa inyo nakakita na ng kawayang na mulaklak? Wala pa. Babasahin natin sa Biblia. Sapagkat ang lahat ng laman ay parang damo. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Lahat ng tao parang damo. At ang lahat ng karangalan niya parang bulaklak ng damo. Kaya sa Biblia, yung damo, pag considered na damo, namumulaklak. Tinanin niya yung kawayan, sabi ng siyensya, yan daw damo. Grass yan, considered as grass, yung kawayan. Namumulaklak pala ang kawayan, nabasa ko sa National Geographic. Every 130 years, namumulaklak ang kawayan. Eh, may nakakita na sa inyo ng kawayan may bulaklak? Dahil wala pang nabubuhay sa atin ng 130 years. At I am sorry to say, sa Pilipinas, wala pa yatang kawayang nabuhay ng 130 years. Kasi ilang taon lang pinuputol na eh, ginagawa ng kune. Di ba? Pero pabayaan mo yung kawayan 130 years, at ikaw din 130 years. O, makita mo, pagdating nyo pareho ng 130 years, mamumulaklak na yung kawayan. Sabi sa Biblia, yung damo namumulaklak eh. Kaya natuklasan ng siyensya, ang kawayan namumulaklak pala. Every 130 years. Ako nagtatanong, bakit ka ako merong ganon?
May daga, may ipis, may lamok, may bubuli pa. Oh. Yung bubuli, maliit na version naman ng bayawak yon, saka ng buwaya. At ang pinakamaliit na buwaya, yung butike. Ha? Magkakamukha yan eh. Bakit may hunyango? Naitanong nyo na ba yon? Alam nyo ba yung hunyango, pag nalagay sa blue yun. Pag nalagay sa berde, berde yun. Meron siyang change of color. Ano ibig ko po sabihin? Sa pag-aaral ng mga bagay-bagay sa paligid natin, matutuklasan natin ng isang bagay. Alin yun? Bawat bagay, kaya nandyan, may dahilan. May dahilan. Hindi pwedeng wala. Palagay nyo, bakit may silya dyan ngayon? Para upuan. Sino uupo? Natural, yung kinumbida namin sa exposition. Pero bakit walang sobre dyan ngayon? Dumalo kayo sa charismatic, mauupuan nyo sobre. Di ba? Ba't dito, dadalo kayo, walang sobre? May dahilan yun. Ano po ibig ko sabihin? Itong bagay-bagay na narito sa ating paligid, may dahilan, pat nandyan yan. Yun ang Diyos. Siya naglagay niyan eh. Ang itatanong natin, yung naglagay na Diyos, bakit kaya ganun siya? Ano siya ba? Nakita natin, meron palang yung sinatawag na pagka-Diyos, merong anak doon, may Ama, may Espiritu Santo. Gusto nyo humukay pa tayo ng malalim doon sa salitang pagka-Diyos, mga kababayan? Alamin natin, ano kaya karakter niya? Ano karakter ng Diyos? Mabait ba siya? Kayo, kung kayo tatanungin, mabait ba ang Diyos? Salamat. Ang Diyos ba gumagawa ng masama? Ho? Sabi nyo, hindi. O para wag kayong bitin, babasahin ko ang sinabi ng Diyos. Pakinggan nyo. Sa Isaias, ganito ating mabasa. 45. Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ayun. Gumagawa siya ng kasamaan o hindi? Sabi niya. Ngayon, tanungin natin siya. Diyos, ano yun? Ba't mo kami nalilito? Gumagawa ka ng kasamaan alam namin mabait ka. Alam namin mabuti ka. Ano yung kasamaan ginagawa mo? Sabi sa Biblia, ang Diyos gumagawa ng kasamaan. Tama po o hindi? Nakasulat. Pero may babasahin ako. Payag kayo. Ito ako babasa. 34:12 ng Job. Oo, sa katotohanan, ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan. Gagawa ba siya ng kasamaan? Gagawa o hindi? Ba't sabi niya, gumagawa siya ng kasamaan? O ano ang sagot? Kaya kailangan kayong bumalik. Pabalik po kayo. Wala namang mawawala sa inyo. Ito naman ay paanyayang buong puso. Para kayo ay maragdagan ng kaalaman tungkol dun sa tinatawag nating Diyos.